Kaya ako ho, wag ho kayong lagi kong sasabihin sa inyo, wag ho kayong matatakot. No, kung lagi sasabihin nila na pakukulong kayo, pakukulong. Hindi, wala hong nakukulong sa utang kung hindi lang po nabayaran. Hindi pa lang nababayaran. Pero may nakukulong ho sa utang kung may nagtanong sa akin. Hindi ko na lang binabasa mga text ng Ola na yan. Mababaliw lang ako pag inisip ko pa sila. Babayaran ko na lang utang ko pag sapat na ipon ko. Sa ngayon, deadma lang muna. Di ko naman yan tatakbuhan. Mag-iipon lang muna, hindi naman umabot sa 100k utang ko. Lumaki lang dahil sa laki ng interes araw-araw. Pero natatakot ako sa totoo lang. Baka ako dahil sa utang ko sa Ola. Or ipakulong dahil sa utang na di nabayaran. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, simulan po natin, no? Nasagutin itong inyong katanungan. Well, tama ho, yung ginagawa ninyo, no? Kagaya ho ng lagi kong sinasabi, no? Kung ano ho sa tingin ninyo, no? Yung bagay o yung pamamaraan para maibsan or hindi nyo mapansin yung mga mensahe o yung tawag, no, o para makalimutan nyo itong mga Ola, gawin nyo po, no? Kagaya yung sinabi nyo, hindi nyo binabasa yung mga SMS ng mga Ola kasi nababaliw kayo. Kung yun ho sa tingin ninyo ang makakaalis ng atensyon nyo dito sa mga Ola nito at para maipagpatuloy nyo yung inyong araw-araw na gawain, gawin po ninyo. Alalahanin nyo po, buhay nyo po yan. Walang sino man po ang po pwedeng kumuntol, no, sa buhay po ninyo at lalong-lalo sa isipan po ninyo. Yun ho ang lagi nyong pakakatandaan. No? Kaya tama ho yan. No? Sinabi nyo nga ho, hindi nyo naman ho tatakbuhan. Nag-iipon nga lang ho kayo. No? Pero may suggestion ho ako, no? At kung hanggat maaari po sana, mag-ipon ho kayo ng sa mas maigsing panahon para ho matapos na ho yung isipin nyo dito sa mga Ola na to. Kasi iba ho yung meron kayong peace of mind pagka nabayaran nyo na kasi siya, di at least wala na kayong isipin. So patuloy na ho yung nyo sa buhay ninyo, di ba? At least makakapag-concentrate ho kayo sa pamilya po ninyo, sa hanap buhay ninyo, no? Sa mga kaibigan po ninyo. Nagagawa nyo yung regular nyo nagagawa kaysa ngayon na kagaya aligaga kayo. Ito nga ho, may sinabi kayo rito, di ba? Na natatakot kayo, no? Na baka kayo alam nyo, may gawing hindi maganda sa inyo. Pagka ho ganyan na may nararamdaman kayo na sa tingin po ninyo merong threat sa buhay po ninyo, no? Magpa-blatter po kayo. Hindi naman ho masama ang gawin yun no? At least ho recorded siya, no? Kung kayo ho kinukutuban, no, at meron kayong hindi magandang pakiramdam, aligaga kayo, dahil nga doon sa mga mensahe na nababasa ninyo, ipa-blatter nyo po, pumunta ho kayo sa pinakamalapit nyong pulis, no? I-blatter nyo, police station, pinakamalapit nyong police station, at pumunta ho kayo sa barangay po ninyo, ipa-blatter po ninyo. No? Para po recorded, ano man po ang mangyari, may record. Di po ba? Kasi importante ho yan na dapat yan nasusulat. No? Nakasulat ho lagi dapat. No? Kasi at least meron hong babalikan. Di ho ba? Para pagka ho yung may nagtangka ho sa inyo. O di alam nyo ho, di ho ba? Ngayon, baka tanungin po ninyo, baka marami ko nahiraman diba? Di ilagay nyo ho lahat. Kung kasi ho ganito lang yan. Kung lahat naman ho ng yun na yun nagpapadala sa inyo ng hindi magagandang mensahe, kung hinaharas kayo, tinatakot kayo, ilagay nyo ho lahat. Ganun lang ho kadali yun. Basta ho kayo nakaka-receive. For example, meron ho kayo 5 Ola, no? At nakaka-receive ho kayo, no, ng mga mensaheng hindi magaganda, no? Kumbaga, puro masasamang mensahe nare-receive nyo, wala kayo nare-receive na maayos na message. Di ilagay nyo ho lahat. Di po ba? Ganun lang ho yun. So tandaan nyo lang ho kung sino yung mga nahiraman yung mga online lending apps. So i-blatter nyo ho lahat. Di ho ba?
Magkakapatid naman yung mga yan eh. O di magsama-sama na sila. O di ba? Tapos po, may sinabi rin kayo dito, no? Baka daw baka ipakulong kayo dahil sa utang na hindi nabayaran. Ito po, no? Lagi nyo pong pakakatandaan, nasa constitution po natin yan, no? Nasa saligang batas po natin yan na wala hong nakukulong sa utang, sa hindi lamang po pagbabayad. Okay? Ang maaari lang po mangyari sa inyo, worst comes to worst, kayo po ay maidemanda po ng kasong sibil, which is pagkahuyan is 1 million pababa, small claims po, no? Pagka tumaas po kasi sa 1 million, collection of sum of money. Okay? So yun po ang pinaka worst na mangyayari po sa inyo, yung maidemanda ho kayo na small claims. Ano lang naman po ba gagawin sa small claims court? Mediation. Hindi nyo kailangan ng abogado ron. Okay? Ganun po, no? Basta ganito ho yan, no? Kung ang isang lending company, financing company, or even banko, or sabihin natin kahit na sa mga OLA, no? Kung hindi ho kayo inaabuso, no? Hindi ho kayo nakaranas ng pangharas, no? Hindi kayo tinatakot, o hindi kayo sinasamantala, yan po, maaari silang mag-file ho ng kasong small claims. Okay? Basta ho nasunod sa batas yan. No? Nagsasampa ho ng kaso talaga yung mga yan. Pero ito pong mga abusadong online lending apps na to, malabo pa po sa alkitran na magsampa ng small claims yan sa korte. Kasi mababaligtad sila eh. Di ba? Kayo i-present nyo lang ho yung mga SMS na pananakot, pangharas nila. Di todas na sila. Nilabag na ho kagad nila yung prohibition on unfair debt collection practices. Di ho ba? Tapos, let's say, may mapapakita silang patunay na kayo may utang. Pag nakita hong mataas ang interest, yung exorbitant ang interest, hindi ho papayagan ng Korte Suprema yun. Ng small claims court. Hindi ho papayagan yung kalukuhan ho yun. Ibababa yun. Di ho ba? Dali sila. Ibig sabihin, wala isasampa nilang kasong small claims. No? Kaya hindi ho sila pupunta sa korte. At saka bukod ho dyan, ay baho mentalidad ng mga abusadong online lending apps na yan. No? Sa kanila po, gastos yan kasi kung gagastos sila para mag-file ng small claims, gastos sa kanila yon. Kaya sila, ang ginagawa nilang mga taktika, mananakot. Di ba? Akala ho siguro nila nasa Stone Age pa tayo eh. O nasa mga lumang panahon na pwede mong takutin ng isang nangutang. Hindi na huusong ngayon yan. May internet na po. Dati kasi kaya nagagawa pa yun. Yung pwede kang manakot, no? Kasi wala naman hong mga na batas eh. Para dyan eh. Ngayon may mga batas na tayo. Bukod ho doon, no? Andyan ho ang social media, andyan ho ang internet. No? Napakadali na ho ma-access lahat. Di ho ba? Anong laban nila? Di ba? Kasi malalaan lahat ng kagaguhan nila eh. Di ho ba? Pansinin niyo po, noong pandemic lang naman ho ito ng kumalat itong mga kawalangyaan na yan eh. Nakita niyo, bigla hong pumutok yung kawalangyaan ng mga OLA. Di ba? Napunta sila sa social media. Di ba? Kung kaliwat kanan di ba? Ang mga content na lumalabas sa pang-aabuso nitong mga online lending apps na to. Kasi nga may internet. Di ba? Andyan ho ang mga social media natin na mga site. Di po ba? Dati kasi wala nun eh. Para makarating ang isang balita from one province to one province, kailangan itelegrama. Di kaya magpapadala ng matatawag ka sa telepono ho nun, hindi pa rin ho ganun ka collect call pa. Inabot ko pa. Nahalata ko tuloy yung edad ko eh. Bibistuhin ko turning 48 na po ako itong taon na to. So may edad na ho tayo, kaya na ho tayo, 25 years na ho tayong naghahanap buhay sa ganitong larangan, sa pagpapautang tsaka sa paniningil po, no? Kaya ako wag ho kayong lagi kong sasabihin sa inyo, wag ho kayong matatakot, no? Kung laging sasabihin nila na
pakukulong kayo, pakukulong. Hindi, wala hong nakukulong sa utang kung hindi lang po nabayaran. Hindi pa lang nababayaran. Pero may nakukulong ho sa utang kung, no, kayo ho ay nanloko. No, meron ho kayong panlulokong ginawa. No, meron kayong tawag dito, yung intensyon na lokohin yung lending o yung inyong uutangan. For example, nagsubmit kayo ng faking dokumento. Kaya nagbigay kayo ng maling information. No, yung kumbaga sa simula pa lang po ng transaksyon is talagang meron ng panlilinlang at saka panluloko. Yun po, may kaso yun, estafa po yun. Criminal case yan. May kulong ho yan. Okay? Yun po yung may kulong. Okay? Para ho yun mapatunayan na kayo ay nanloko, medyo mahabang proseso ho yun. No, hindi ho ganun-ganun yun. Okay? Kailangan yun, mapatunayan nung lending, financing, or nung bangko na meron hong panluloko at panlilinlang na nangyari. Okay? Pero meron pa hong isa. Yung BP22. No? Ito is yung pag-i-issue ng cheque na alam mo naman tatalbog. Ayan. Criminal case din ho yan. Yun, madaling patunayan yun. Kasi nag-issue ho kayo ng talbog na cheque pagka yan, pumasok ng bangko at hindi na clear, tumalbog, insufficient fund or whatever, DAIF, ayan, pwede kayong sampahan ho ng kaso ng BP22. Ayun, may kulong ho yun. Yun ho yung mga kadahilanan na po pwede ho kayong makulong. Pero yung sa hindi pa lang po pagbabayad ng utang, no, hindi nyo pa lang nabayaran, wala ho. No, small claims po yan, usaping sibil. Yun ho ang pinaka worst na ho mangyayari sa inyo. No? Ako, ang suggestion ko, kaysa umabot pa kayo sa ganun, makipag-usap ho kayo, no, sa mga lending, financing at bangko. Dito sa mga OLAN na to, wala ho kayong mahihita dyan sa mga bugok na yan. No, ang gawin nyo ho, kung magkano po yung amount due po ninyo, bayaran ninyo. Ganun na lang ho ang gawin ninyo, wag nyo na ho pag-ipunan, bayaran. Wag ho kayong papartial. Kasi pag nagpartial ho kayo dyan sa mga yan, wala hong patutunguhan, no? Bayad kayo ng bayad, hindi ho magsasara yung inyong account. Okay po? Tsaka ho, lagi nyo hong gagawin is maging maging mapagmatsyag. Kung kayo ho'y manghihiram, no? Lagi nyo hong titingnan yung mga reviews, no? Yung mga comments dyan sa mga hihiraman po ninyo. No? At lagi nyo pong babasahin yung terms and condition. No? Ugaliin nyo po yan. No? Ando na ho ako marami. Napakarami nyo pong babasahin. Pero para sa inyo ho yan. Iwas sakit ulo po yan. No? Ano hong gugustuhin nyo? Yung sasakit ang ulo nyo pagka kayo nilapastangan o hinaras o kung ano man. Kasi hindi nyo ho nabasa yung terms and condition. Mas gugustuhin ko na kung sumakit ang ulo ko sa pagbabasa ng terms and condition kaysa kung sumakit ang ulo ko sa pangharas itong mga bugok na to. Baka magkaroon pa ako ng anxiety at depression. Di ba? So, lagi nyo tatandaan yun. Reviews, no? Tapos, yun nga ho, yung mga terms and condition. At, nandyan naman na ho ang mga sinasabi ko yung social media. Okay, nandyan ho YouTube, Facebook, TikTok. Marami hong mga content. No? Napakarami hong mga content creator na gumagawa po ng mga ganitong videos. No? Meron pong mga nagre-review, no? Meron pong mga kagaya pong ginagawa ko, nagbibigay ng opinion ko, no? May kita point po na mag-research. No, wag ho ninyong baliwalain na may nagdaan sa feeds nyo. Da-download nyo agad, bibigyan nyo agad, ay wala, mangyayari. Nako, sasakit lang ho ulo nyo dyan. No? Ganun ho ang gawin ninyo, maging mapagmatsyag. No, lagi ho kayo magre-research para ho Tapos ulitin ko po, no, wala hong nakukulong sa utang. No, tapos pagka ho kayo may nararamdamang hindi maayos, no, kuwari ninenervyos kayo, magpa-blatter ho kayo. Tsaka pinaka-importante paalam niyo po sa inyong mga mahal sa buhay. Di po ba? Para at least nakakapag-ingat ho kayo, no? Kasi yan ho ang gusto ng mga damuhong mga
abusadong online lending apps na yan. Yung lagi silang nasa isip ninyo. Sabi nga sa inyo, torturein ho ang isip ninyo mga bugok na yan eh. Kaya ho, galit na galit sa mga yan. Di ba? Ala ho ka ba, ano yung walang kakwenta-kwentang bagay yung mga pinagagagawa eh. Hindi ho nila naranasan yung totoong paniningil. Tapos ganyan ang gagawin sa mga kliyente nila. Hindi ho nila alam yung traditional way ng paniningil. Oh, nakita niyo? Takot nga akong ano yan eh, pumunta sa inyo para kumatok sa bahay niyo para maningil na maayos. Di ba? Anong gagawin yan? Oh. Magtatago doon sa monitor niya, sa computer niya, tatawag lang ng tatawag. Oh, wala. Yun lang ang alam gawin ng mga bugok na yan. Tapos babasahin yung script. O, di ba? So, huwag niyo hong katakutan kasi number 1 na kalaban niyo dyan, sarili po ninyo. No? I-maintain niyo po na ano kayo, na maging kalmado. No? Kagaya ho niya. No? Sabi niyo, hindi niyo binabasa. Well and good po. At least, napoprotektahan niyo po yung inyong isipan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.